Isang manipis na ambon ang bumabalot sa paakyat na kalsada ng kabundukan ng Bukidnon bago maghating gabi. Ang mga ilaw ng mga dambuhalang container truck na mabagal na umaakyat ay tila mga higanting alitaptap na lumalagos sa kadiliman. Ang hangin ay mamasa-masa, malamig, at puno ng amoy ng basang lupa na nagbibigay sa kahabaan ng Sayre Highway ng isang pakiramdam na mas matindi kaysa karaniwan. Sa likod ng manibela ng isang asul na truck na may plakang mula pa sa Maynila, nakaupo ang isang dalagang may maliksing pangangatawan, kayumangging balat, at matalas na mga matang puno ng pag-iingat. Ngunit lahat ng iyon ay itinatago niya sa ilalim ng isang luma at kupas na sombrero, maluwag na t-shirt, cargo pants, at isang makapal na jacket na pang-truck driver na nagpapamukha sa kanya na isang ordinaryong babaeng manggagawa. Ang pangalan niya ay Nita Reyes, ngunit ang pagkakakilanlan na iyon ay para lamang sa panlabas na mundo. Ang tunay niyang pangalan ay Maya de la Cruz, isang piling intelligence officer ng Intelligence Group na nagsasagawa ng pinakamapanganib na undercover mission sa kanyang buhay. Isang misyon na hindi maaaring mabigo. Sa panlabas, si Maya ay mukhang isang trooper ng truck na naghahatid ng mga pangunahing supply at pagkain. Ngunit sa katotohanan, siya ay inatasan na imapa ang ruta ng iligal na supply ng armas at mga armadong panghuholdap na pinaghihinalaang may kaugnayan sa isang armadong grupo ng mga rebelde sa rehiyon. 2 linggo na siyang nagpapanggap, sinusundan ang parehong ruta ng mga tunay na trooper, sumasagap ng impormasyon, nag-ipon ng mga ulat, at nakikihalubilo sa magaspang na buhay ng mga trooper sa gabi. Ang isang intelligence officer ay hindi dapat kilala, hindi dapat magmukhang magaling, hindi dapat magmukhang takot. Ang mahalaga ay magmukha kang ordinaryo, iyon ang bilin ng kanyang commander bago siya umalis. Ngunit ang gabing ito ay hindi isang ordinaryong gabi. Nakaramdam si Maya ng masamang kutob mula pa nang iwan niya ang huling bayan. Ang kalsada ay tahimik. Sobrang tahimik. Walang dumadaang motorsiklo, walang bukas na tanod outpost, walang kahit na tunog ng mga kuliglig. Tanging ang ugong lamang ng makina ng kanyang truck ang maririnig. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang kamay ay handa anumang oras na buksan ang isang maliit na kahon sa tabi ng kanyang upuan. Isang kahon na naglalaman ng isang Sayre 229 pistol na may maikling silencer. Ngunit hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Ang kanyang tungkulin ay mag-obserba at mabuhay, hindi magsimula ng laban. Biglang umalingaw ang maliit na two-way radio na nakasuksok sa kanyang dashboard. Sierra Negatibo 7, anong sitwasyon? Isang matatag na boses ng lalaki ang narinig. Pinindot ni Maya ang maliit na buton. Ligtas pa sa ngayon, Major. Tahimik ang kalsada. Malayo pa ang patrol. Ang patrol ay kakaalis lang mula sa outpost sa GF 38. Tinatayang darating sa delikadong zona sa loob ng 20 minuto pa. Ibig sabihin, ako ang unang papasok sa lugar na iyon, bulong ni Maya sa sarili. Sandaling natahimik ang kanyang commander. Kung may kahina-hinalang aktibidad, i-report mo lang. Huwag kang makipagkomprontasyon. Bumuntong hininga si Maya. Sige po, Major. Natahimik muli ang radyo. Tinitigan niya ang madilim na daan na tila isang mahabang lagusan patungo sa isang bagay na hindi tiyak. Naalala niya ang kwento ng isang matandang trooper 2 araw na ang nakalipas. Nagkwento ito sa kanya habang umiinom sila ng mainit na kape sa isang maliit na karinderya. Kung dadaan ka sa IEC 42 hanggang IEC 45, mag-ingat ka, Day. Maraming bagong holdapper doon. Iba sila sa mga dati. Mas matatapang, mas brutal, at mas malulupit. Malinaw na naaalala ni Maya kung paano nanginginig ang mga mata ng matandang trooper. Mayroon pang ang ginawang nawawala, Day. Hindi na natagpuan hanggang ngayon. Hindi tumugon si Maya. Bilang isang intel, umiti lang siya ng magalang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang grupo ng mga holdapper na ito ay maaaring hindi ordinaryo. Ang kanilang mga galaw ay masyadong organisado. Ang kanilang modus ay pabago-bago. At ang pinakabago, ang kanilang pangunahing target ay mga truck ng supply, lalo na ang mga minamaneho ng babaeng trooper. Dahil doon, si Maya ang napiling pain. Ang kanyang truck ay dumaan sa isang matarik na bangin sa kanan at isang masukal na kagubatan sa kaliwa.
Dala ng hangin ng gabi ang amoy ng basang dahon at putik. Bigla, isang kislap ng pulang ilaw ang lumitaw sa di kalayuan. Agad na binagalan ni Maya ang takbo. Hindi iyon ilaw ng sasakyan. Iyon ay isang signal flashlight. Ang uri na karaniwang ginagamit ng mga holdaper para pahintuin ang mga truck sa mga liblib na daan. Napalunok siya. Kalma lang, manatiling kalmado, bulong niya sa sarili. Hindi niya dapat silang labanan ng hayagan. Ngunit hindi rin niya maaaring hayaan ang sarili na mahuli ng ganoon na lang. Kailangan niyang gawing natural ang sitwasyon. Ang pulang ilaw ay marahang umindayog, isang senyas na huminto. Habang papalapit ang truck, dalawang lalaking nakamaskara ang lumitaw, ay hawak na mahahabang baril. Hindi ito itak, mukhang mga paltik o homemade na rifle. Isa pang lalaki ang nakatayo sa gilid ng daan, tinututok ang isang maliit na spotlight sa windshield ng truck. Pinilit ni Maya na manatiling blanko ang kanyang mukha, tulad ng isang trooper na takot ngunit sumusuko na. Dahan-dahan niyang itinigil ang truck. Ang marahang pag-ingit ng preno ay nagdagdag sa tensyon ng gabing iyon. Kumatok ng malakas ang isa sa mga lalaki sa pinto. Bumaba ka. Bilis! Itinaas ni Maya ang kanyang dalawang kamay. Opo, kuya. Opo. Ang boses na inilabas niya ay ginawa niyang mahinahon, may halong takot at tila inosente. Mas malakas na hinampas ng isa pang lalaki ang pinto. Bumaba ka, sabi. Huwag kang magbiro. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Sa bulsa ng kanyang jacket, isang maliit na tracking device ang otomatikong na-activate nang buksan niya ang pinto, nagpapadala ng signal sa patrol team. Ngunit malayo pa ang team, hindi bababa sa 15 minuto. Samantala, sa kanyang harapan, 3 armadong lalaki ang nakapaligid sa kanya. Sumpa! Pagkababa niya, marahas na hinawakan ng isa sa mga holdupper ang kwelyo ng kanyang damit. Aba, babae pala. Masarap to. Anong laman ng container mo, ha? Nanginginig si Maya. Kalahati ay pag-arte, kalahati ay tunay na adrenaline. Bibigas, kuya. Mga kargamento. Pamalit na trooper lang po ako. Umisi ang lalaking nakamaskara. Pamalit na trooper lang, pero ang lakas ng loob mong dumaan dito ng hating gabi. Galing mo rin. Pagkatapos ay itinutok niya ang dulo ng baril sa baba ni Maya. Sige, buksan mo ang container. Napalunok si Maya. Nasa bulsa ko po ang susi, kuya. Kukunin ko po ng dahan-dahan. Sinadya niyang kumilos ng mabagal para bigyan ng oras na matanggap ang kanyang signal sa base. Ngunit, biglang kinapapan ng pangalawang lalaking nakamaskara ang bulsa ni Maya ng walang awa. Natagpuan niya ang susi, ngunit nang halos kunin na niya ito, may iba siyang nahawakan. Isang maliit na two-way radio. Napakunot ang noo ng lalaki. Ano to? Pakiramdam ni Maya ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Radyo po para sa koordinasyon sa bodega. Ngunit hindi naniwala ang lalaki. Hinablot niya ang radyo, sinuri ito, at saka hinampas ang mukha ni Maya gamit ang puluhan ng baril. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Napahandusay si Maya at dumaloy ang dugo mula sa kanyang labi. Ang ganitong radyo ay hindi para sa mga trooper ng truck. Bumulong ang lalaki, ang kanyang mga mata ay tila sa isang mabangis na hayop. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Maya. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Biglang nagbago ang sitwasyon. Kung tuluyang mabubunyag ang kanyang pagkatao, maaari siyang patayin doon mismo. Ngunit bago pa man siya mapilit ng lalaki na magsalita, isang kaluskos ang narinig mula sa kagubatan. Sinundan ito ng isa pang tunog, tila isang nabaling sanga. Mabilis na lumingon ang lahat ng holdaper. Sino yan? Itinutok ng isa sa kanila ang kanyang baril sa masukal na gubat, iniisip na may ibang tao o papalapit na patrol. Iyon na ang pagkakataon. Sa isang iglap, kumilos si Maya. Hindi na siya maaaring maghintay. Hindi siya maaaring tumakas. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon ngayon din. Sa isang mabilis at sanay na kilos, sinipa niya ang tuhod ng holdaper na nasa kanyang harapan. Isang malutong na tunog ang narinig.
bumagsak ang lalaki habang sumisigaw sa sakit. Agad na dinukot ni Maya ang maliit na baril na itinago niya sa kanyang hita. Isang mini model na hindi halata sa labas. Ngunit mabilis ding kumilos ang isa pang holdaper. Walang hiyang babae. Hinampas niya si Maya mula sa likuran gamit ang puluhan ng baril. Tumilapon si Maya sa lupa. Ang kanyang maliit na baril ay tumalsik sa gilid. Naging malabo ang kanyang paningin. Umugong ang kanyang tainga. Sumpa. Masyadong maraming kalaban. Ang lalaking napilayan sa tuhod ay umuungol habang gumagapang papalapit. Hindi ka ordinaryong trooper. Intel ka, no? Tiniis ni Maya ang sakit at kinapa ang lupa, hinahanap ang kanyang baril. Ngunit ang dulo ng isa pang baril ay nakatutok na muli sa kanyang sentido. Ngayon, sumagot ka, sigaw ng isa sa mga holdaper. Sino ka ba talaga? Dumadaloy ang dugo sa kanyang pisngi. Alam niyang kung aamin siya, patay siya. Kung magsisinungaling siya, malamang patay pa rin. Ngunit alam din niya ang isang bagay. Siguradong nabasa na ng patrol team ang kanyang emergency signal. Ibig sabihin, kailangan niyang makaligtas ng hindi bababa sa 5 minuto pa. 5 minuto na parang 5 taon. Ang lalaking nakamaskara ay naghanda ng humampas muli. Bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, isang malakas na putok ang umalingaw mula sa direksyon ng kalsada sa likuran. Napalingon ang lahat ng holdaper. Ang ugong ng makina ng patrol car ay maririnig na ng malabo. Nagpanik ang mga holdaper. Mga pulis, bilis, dalhin niyo yung babae. Huwag nating hayaang makatakas. Marahas na hinila si Maya ng 2 lalaki. Nagpumiglas siya, ngunit mas malakas sila. Sa gitna ng mga sigawan, tulakan, at kumikirot na sakit, narinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Isang holdapper ang bumulong sa kanilang leader, ito yung hinahanap ni boss. Kung intel talaga ang babaeng ito, pwede natin siyang ipagpalit sa mga bagong armas. Matagal na tinitigan ng leader ng mga holdapper si Maya, pagkatapos ay ngumisi ito ng may kasamaan. Kung ganoon, dalhin natin siya ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi. Hindi maaari. Kung madala siya, tapos na ang misyon niya. Tapos na ang buhay niya. At mas lalakas ang loob ng grupong ito. Ngunit bago pa siya makalaban, pilit siyang ipinasok sa madilim na kagubatan. Iniwan ang kanyang truck, iniwan ang kalsada, iniwan ang tulong na halos dumating na. Nilamon ng dilim ang lahat, kasama na ang pagkakakilanlan ng isang intel. Ang madilim na kagubatan sa gilid ng Sire Highway ay naging isang higanting labirinto na lumalamon sa tunog at liwanag. Marahas na kinalagkad ng mga nakamaskarang holdapper si Maya, pilit siyang ipinapasok ng mas malalim. Mabilis ang kanilang mga hakbang na para bang kabisado na nila ang madilim na landas na iyon. Hinihingal si Maya, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na gumagana. Kailangan niyang manatiling gising, manatiling buhay, at patuloy na maghanap ng pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay itinali gamit ang isang maliit na lubid mula sa rolyong dala nila. Malinaw na pinaghandaan talaga ng grupong ito ang pananambang. Habang lumalayo sila, ang tunog ng sirena ng patrol ay unti-unting humihina. Ibig sabihin, nagtagumpay silang mailayo si Maya mula sa abot ng tulong. Tumingala si Maya sa madilim na kalangitan. Walang sinag ng buwan, walang mga bituin, tanging pusikit na kadiliman. Matapos ang halos 10 minutong paglalakad, nagsimulang magbukas ang kagubatan sa isang patag na lugar. Sa gitna nito, may isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, mukhang luma at abandonadong tirahan ng mga manggagawa. Ngunit habang papalapit sila, nakita ni Maya ang liwanag na nagmumula sa mga siwang ng dingding na tabla. Ang lugar ay hindi bakante, iyon ang kanilang maliit na himpilan. Itinulak ng isa sa mga holdaper si Maya papasok. Ang silid ay makipot, may amoy ng halumigmig at nabubulok na kahoy. May isang mesang kahoy, ilang upuan, at 2 malalaking bowl na mukhang mga kahon ng armas. Sa isang sulok, 2 lalaking walang maskara ang naglilinis ng mga paltik. Nang itulak si Maya papasok, tinitigan siya ng isa sa mga lalaki ng matalim. Sino to? Sumagot ang leader ng mga holdapper ng mahina ngunit may diin intel. O iyon ang hinala namin.
Kakaiba ang mga gamit niya. Tumayo ang lalaki sa sulok. Malaki ang kanyang katawan, matigas ang mukha, at malamig ang mga mata. Malinaw na hindi siya ordinaryong tulisan. Alainan. Babae pero ang mga mata niya ay hindi mata ng trooper ng truck, sabi niya habang papalapit kay Maya. Totoo ba, Intel ka? Nanatiling tahimik si Maya. Sinipa ng leader ng mga hold-upper ang binti ni Maya. Sumagot ka. Napaluhod si Maya, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Ang pagkontrol sa emosyon ay isang kasanayan ng isang Intel. Kumuha ng upuan ang lalaking may malamig na mata at umupo mismo sa harapan ni Maya. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Maya. Alam mo ba kung bakit ka namin pinanatiling buhay? Hindi sumagot si Maya. Ngumisi ito ng malamig. Dahil ang buhay mo ay maaaring maging pambayad sa mga bagong armas. At kailangan namin ng armas. Naramdaman ni Maya ang paninigas ng kanyang buong katawan. Alam niyang mapanganib ang grupong ito. Ngunit kung mayroon silang network na kayang makipagpalitan ng armas gamit ang buhay ng isang bihag, mas malala pa ito kaysa sa inaasahan ng intelligence center. Inihagis ng leader ng mga hold-upper ang mga gamit ni Maya sa sahig. Mula sa kanyang maliit na bag, nahulog ang isang maliit na kwaderno, isang mini communication radio, mapa ng mga ruta ng supply, susi ng truck, at peking lisensya. Kinuha ng lalaking may malamig na mata ang mapa. Pinag-aralan mo na pala ang mga ruta namin. Matalino pero hindi sapat. Tinitigan niya si Maya ng malalim. Hulaan ko. Hindi ka basta-bastang Intel, no? Hindi tumugon si Maya. Isang butil ng malamig na pawis ang dumaloy mula sa kanyang sentido. Naglakad ang lalaki paikot kay Maya. Hindi lahat ng Intel ay gustong magpanggap na trooper. Ang mga kayang magdisgis ng ganito ay karaniwang highly trained. Huminto siya sa likuran ni Maya. Nararamdaman ni Maya ang kanyang hininga. Mahalaga ka. Lumapit ang leader ng mga hold-upper sa kanyang kasama. Kung mahalaga talaga siya, kailangang malaman ni boss. Tumango ang lalaking may malamig na mata. Tama. Pero kung masyado siyang matalino at mapanganib. Lumapit siya, idinikit ang dulo ng baril sa batok ni Maya. Putulin muna natin ang mga kuko niya. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang kinatatakutan. Brutal na interogasyon. Ngunit bago pa man umabot sa sukdulan ang tensyon, may kumatok ng mabilis sa pinto ng himpilan. Napalingon ang lahat. Narinig ang mga yapak na nagmamadali. Binuksan ang pinto at pumasok ang isang binatilyo, marahil ay 17 taong gulang, na may maputlang mukha. Kuya, may malaking problema. Sinamaan siya ng tingin ng leader. Ano na naman? Humihingal ang binatilyo. Alam nila ang lokasyon natin. Mabilis na kumikilos ang mga pulis mula sa dalawang direksyon. Agad na nagkagulo sa silid. Tumayo ang lahat. Paano nila nalaman? Tanong ng isa. Nanginginig ang binatilyo. Mukhang may tracker yung babae. Lahat ng mata ay napabaling kay Maya. Hinawakan ng leader ng mga hold-upper ang kwelyo ni Maya. Akala mo tanga kami? Nagdala ka pala ng signal. Malakas niyang sinampal si Maya. Tumalsik ang mukha ni Maya sa gilid. Hinila ng leader ang kanyang buhok ng marahas at bumulong sa kanyang tainga. Dahil sayo, kailangan na nating iwanan ang lugar na ito ngayon. Itinulak niya si Maya sa isang malaking hold-upper. Dalhin mo siya. Lilipat tayo ng lugar. Kung kinakailangan, gawin siyang panangga. Nagitngit ang mga ngipin ni Maya. Kailangan niyang pigilan sila ngayon din. Kung makakatakas sila dala siya, hindi malalaman ng intelligence team kung saan siya dinala. Ngunit masyadong mahigpit ang tali sa kanyang mga kamay at pito sila habang nag-iisa lang siya. At walang armas. Sa isang saglit, pumasok ang takot, hindi takot sa kamatayan, kundi takot na mabigo sa misyon. Mabilis na niligpit ang himpilan. Inayos ang mga armas, sinunog ang mga mapa, at itinago ang mga gamot sa mga bag. Hinila si Maya palabas. Mas lalong dumilim ang kagubatan. Ang mga headlamp na suot nila ay gumagalaw na parang mga mata ng isang higanting nilalang. Bilis! Nasa loob na sila ng 2 kilometrong radius, sigaw ng isang lalaki.
Hinawakan ng lider ang braso ni Maya at itinulak siya pasulong. Isang beses ka pang bumagsak, patay ka. At kung susubukan mong tumakas, itinaas niya ang kanyang kutsilyo sa liig ni Maya. Ako mismo ang unang sasaksak sa'yo. Nagtimpi si Maya. Walang silbi ang lumaban sa ngayon. Kailangan niya ng tamang oras, ng tamang pagkakataon. Sa di kalayuan, narinig ni Maya ang tahol ng mga asong pulis. Ibig sabihin, papalapit na sila. Ngunit, ang grupong ito ay kumikilos na parang isang bihasang pangkat, organisado at maayos. Alam nila ang ibang mga daanan na hindi alam ng patrol. Lalong nakumbinsi si Maya na hindi ito ordinaryong mga holdaper. Pagdating sa isang pababang landas, naging madulas ang lupa. Ang isa sa mga holdaper na maihawak kay Maya ay bahagyang nadulas. Isang maliit na pagkakataon ang lumitaw, kahit isang segundo lang. Ngunit para sa isang intel na tulad ni Maya, sapat na iyon. Mabilis siyang yumuko, umiwas sa pagkakahawak, at sinipa ang isang malaking bato patungo sa headlamp ng lalaki sa likuran. Nabasag ang ilaw nito at nagmura ang lalaki. Tingina, tataka siya. Agad na sinuntok ng malaking holdaper si Maya mula sa gilid. Isang malakas na kalabog ang narinig. Bumagsak muli si Maya, mas malakas ngayon. Tumama ang kaliwang balikat niya sa isang puno. Ngunit hindi siya sumigaw. Kinagat ni Maya ang kanyang labi, tinitiis ang sakit. Pilit siyang itinayo ng lider at idinikit ang malamig na talim ng kutsilyo sa kanyang leg. Intel ka nga. Habang lumalaban ka, mas mabilis kang mamamatay. Natahimik si Maya, ngunit may napansin siyang isang mahalagang bagay. Nagsisimula ng magpanik ang mga holdaper. Ang kanilang panik ay maaaring maging kanyang sandata. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang isang sigaw, handa. Sarahan ang kanlurang daanan. Malapit na ang mga pulis. Ang tunog ng mga yabag at nababasag na mga sanga ay mas lalong lumilinaw. Huminto ang mga holdaper sa gitna ng isang makitid na landas. Itinaas ng lider ang kanyang kamay, senyas na manahimik. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, kasama si Maya. Ang tunog. Papalapit at padami ng padami. 5 segundo, 10 segundo. Bumulong ang lider, kapag kumalat na sila, dadaan tayo sa ilog. Tara na! Ngunit bago pa sila makakilos, mula sa mga palumpong sa kaliwa, isang malakas na tunog ang lumabas. Tumago sa kadiliman ng gubat ang mga ilaw ng flashlight ng mga pulis. Pulis! Itaas ang mga kamay. Agad na nagpanik ang mga holdaper. Sumigaw ang lider, kunin ninyo ang babae. Huwag pakawalan. Marahas na hinila si Maya. Masyadong marahas. Ngunit iyon ang kanilang malaking pagkakamali. Inikot ni Maya ang kanyang katawan, ginamit ang sarili nilang lakas para mawalan sila ng balanse. Sinipa niya ang tuhod ng lalaking maihawak sa kanya. Bumagsak ang lalaki. Umikot si Maya, ginamit ang tali sa kanyang mga kamay bilang pamalo at inihampas sa mukha ng isa pang lalaki. Ihihe! Nagpaputok ang pulis sa ere bilang babala. Nagsitakbuhan ang mga holdaper sa iba't ibang direksyon. Sumigaw ang lider, huwag kayong magpaputok. May bihag kami. Ngunit napaligiran na sila ng mga pulis. Sumigaw ang isang pulis, pakawalan nyo ang babae. Napapaligiran na kayo. Itinutok ng lider ang kanyang baril sa ulo ni Maya. Isang hakbang nyo, patay siya. Humihingal si Maya. Ito ang pinakakritikal na sandali. Isang maling galaw ng mga pulis, maaari siyang mabaril o masaksak. Ngunit nanatili sa kanilang pwesto ang mga pulis. Tumaas ang tensyon. Walang gumagalaw. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang paghinga ng mga natatakot na holdaper ang maririnig. Alam ni Maya ang isang mahalagang bagay. Nagsisimula ng manghina ang loob ng lider. Nararamdaman niya ito mula sa panginginig ng kamay na nakatutok sa kanya. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng lalaki at bumulong ng mahina, hindi ka handa para dito. Hindi ka handa na mamatay para sa pagkakamali ng iba. Mas hinigpitan ng lider ang pagkakahawak sa kanya. Tumahimik ka. Kung tatakas ka ngayon, mahinang pagpapatuloy ni Maya, maaaring makaligtas ang mga tauhan mo. Pero kung gagawin mo akong panangga, mamamatay kayong lahat.
Nagsimulang mag-alinlangan ang leader. At nang lumingon siya ng bahagya sa direksyon ng mga pulis, iyon na. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Maya. Sa isang kilos na kasing bilis ng kidlat, ibinagsak niya ang kanyang katawan pasulong, hinila ang kamay ng leader at inikot ang kanyang posisyon. Ngayon, ang baril ng lalaki ay nakatutok pa itaas. Sinipa niya ang tuhod nito mula sa likuran. Sumigaw ang lalaki at nahulog ang kanyang baril. Agad na kumilos ang mga pulis. 2 pulis ang dumagan sa leader. Clear. Isa-isang nahuli ang iba pang mga holdaper. May ilang sumubok tumakas sa gubat, ngunit hinarang na sila ng backup team. Sumandal si Maya sa isang puno. Mabigat ang kanyang paghinga at puno ng sugat ang kanyang mukha. Lumapit ang isang batang pulis at tinanggal ang tali sa kanyang mga kamay. Ma'am, pasensya na po at na-late kami. Ngumiti si Maya ng bahagya kahit na dumudugo ang kanyang labi. Sakto lang ang dating inyo. Yumuko ang batang pulis bilang paggalang. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili matapos ang pinakamadilim na karanasan sa kanyang misyon. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi pa ito tapos. Dahil bago dalhin ang lider sa mobile ng pulis, bumulong ito sa kanya, simula pa lang ito. Hahanapin ka ng boss namin. Napamulat si Maya. Bumalik ang pakiramdam na iyon. Ang kutob na may mas malaking panganib na naghihintay at ang misyon na ito ay malayo pa sa katapusan. Umulan ng mahina sa pansamantalang himpilan ng pulisya sa distrito. Ang malamig na gabi ay tila mas naging mabigat para sa lahat, lalo na para sa mga intel na kagagaling lang sa operasyon para iligtas si Maya mula sa gubat. Sa isang makipot na silid na tanging puting ilaw ng fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag, nakaupo si Maya sa isang silya na may benda sa kanyang sentido. May mga maliliit na sugat sa kanyang mukha at braso. Sa kabila nito, nananatiling matalas at mapanuri ang kanyang mga mata. Si Major David Reyes, isang lalaking nasa edad 40 na may matalinong tingin, ay nakatayo sa kanyang harapan. Tinitingnan niya si Maya ng maihalong paghanga, pag-aalala at galit. Muntik ka nang mamatay doon. Dahan-dahang napalunok si Maya. Bahagi po ng trabaho, Major. Minasahe ni Major Reyes ang kanyang sentido, halatang inis. Ang pagiging bahagi ng trabaho ay hindi dahilan para maghanap ng kamatayan. Mahalaga ka sa misyon na ito. Kapag nawala ka, lahat ng datos ay mawawala. Hindi sumagot si Maya. Muli siyang tinitigan ni Major Reyes, ngayon ay may mas malumanay na tono. Ang isang intel ay hindi nag-iisang bayani. Isang team tayo. Yumuko si Maya. Opo, Major. Mabuti. Bumuntong hininga si Major Reyes. Ngayon, sumama ka sa akin. Marami tayong kailangang alamin. Sa kabilang silid, ang leader ng mga holdaper na binihag si Maya ay nakaupo sa isang bakal na upuan, nakatali ang mga kamay. Ang pangalan niya ay Karel. 34 na taong gulang. Isa sa mga miyembro ng isang armadong grupo na matagal nang nasa listahan ng mga pinaghahanap. Matipuno ang kanyang katawan, ngunit may benda ang kanyang tuhod dahil sa sipa ni Maya. Tinitingnan niya ang bawat pulis na pumapasok ng may malamig na tingin. Nang pumasok si Maya, agad na nanliit ang mga mata ni Karel, tila isang hayop na nawala ng biktima. Aba, buhay pa pala ang maliit na intel na ito, may pang-aasar sa kanyang boses. Tinitigan lang siya ni Maya ng malamig. Hindi siya sumagot. Umupo si Major Reyes sa silya sa tapat ni Karel. Alam naming hindi ka lang basta holdaper. Sistematiko ang galaw ninyo, tinatarget ang mga suplay ng gobyerno, nakikipagpalitan ng bihag para sa armas, at maihinala kaming nakikipagtulungan ang grupo ninyo sa mga supplier mula sa labas. Ngumisi si Karel. Matalino nga kayo pero laging huli. Hinampas ni Major Reyes ang mesa. Sagutin mo ang tanong. Mahinang tumawa si Karel, saka tinitigan si Maya. Dapat patay na ang babaeng iyan kung hindi lang namin kailangan ang impormasyong dala niya. Napakunot ang noo ni Maya. Anong impormasyon? Akala nyo hindi namin alam kung sino ka, ngumisi si Karel. 2 linggo na naming minomonitor ang ruta ng supply. Alam naming may infiltrator na nagpapanggap na trooper at masyado kang maganda para maging trooper sa gabi.
Suminghal ang isang pulis. Kaya sinadya ninyong itarget ang truck niya? Hindi ang truck niya ang target namin, kaswal na sagot ni Karel. Siya ang target namin. Naramdaman ni Maya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Bakit? Natahimik si Karel sandali saka inilapit ang katawan. Dahil gustong malaman ng boss kung gaano nakalayo ang naaamoy ng intelligence center. Nanigas si Maya. Ang mga salitang iyon ay hindi mula sa isang ordinaryong kriminal. Ang kanilang key boss pala ay alam na may operasyon ang intelligence. Tumayo si Major Reyes. Sino ang boss na iyan? Umisi si Karel at umiling. Hindi pa kayo handang marinig ang pangalan niya. Muling hinampas ni Major Reyes ang mesa. Huwag kang magbiro. Ngunit diretso lang ang tingin ni Karel, nananatiling kalmado kahit napapaligiran ng mga armadong pulis. Kung magsasalita ako, patay ako. Kung mananahimik ako, baka may pag-asa pa akong mabuhay. Bumuntong hininga si Major Reyes sa pagkadismaya. Ngunit, dahan-dahang lumapit si Maya kay Karel at umupo sa tapat niya, isang dangkal lang ang layo. Tinitigan niya ang lalaki ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Takot ka sa boss mo. Biglang nawala ang ngisi ni Karel. Hindi ito issue ng takot o hindi, mabilis niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Maya. Takot ka. Dahil hindi siya ordinaryong leader. Siya ay isang taong may koneksyon sa mga supplier ng armas mula sa ibang bansa. Tama. Humigpit ang panga ni Karel. Takot ka sa isang bagay na mas malaki pa sa batas. Yumuko si Karel. Tense ang kanyang mukha. Wala na ang mayabang ng ngiti kanina. Ibig sabihin, tama si Maya. Tiningnan ni Major Reyes si Maya nang may paghanga. Ituloy mo, bulong niya. Inilapit pa ni Maya ang kanyang katawan ng bahagya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Karel, alam mong kayang protektahan ng pulisya ang pamilya mo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Karel. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Nahanap ang kahinaan. Kalmadong sinabi ni Maya, impormasyon lang ang kailangan namin. Tulungan mo kami, poprotektahan namin ang pamilya mo. Manahimik ka, hahanapin sila ng boss mo. Yumuko si Karel, nanginginig ang katawan. Alam niyang tama ang sinabi ni Maya. Ilang segundo, ilang paghinga at sa wakas. Ang boss namin ay hindi tagagubat, mahinang sabi ni Karel. Nanigas si Maya at Major Reyes. Taga-syudad siya. Mabilis na nag-note si Major Reyes. Pangalan. Muling tiningnan ni Karel si Maya, tila may hinihiling. Pagkatapos ay bumulong siya, Ricardo Montemayor. Agad na tumahimik ang silid. Pamilyar ang pangalang iyon. Si Ricardo Montemayor ay isang kilalang negosyante sa Mindanao, may-ari ng ilang kumpanya ng transportasyon at kalakalan. Sa mata ng publiko, isa siyang pilantropo. Ngunit matagal na siyang pinaghihinalaan ng intelligence bilang tagapagsuplay ng logistics sa mga armadong grupo. Ngunit walang sapat na ebidensya hanggang ngayon. Agad na tumayo si Major Reyes. Kung totoo ang impormasyong ito, ibig sabihin direktang sangkot si Montemayor. Malaki ito. Tiningnan ni Maya ang mapa na nakadikit sa dingding. Ang kuta ni Montemayor ay nasa baybaying distrito. Ang access doon ay sa pamamagitan ng isang maliit na ilog na konektado sa ilang bodega ng supply. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Maya. Tumango si Major Reyes. Sang-ayon ako. Bago pa malaman ni Montemayor na nahuli na ang mga tauhan niya. Ngunit isang senior na pulis ang pumasok ng nagmamadali. Major, may mahalagang balita. Lumingon si Major Reyes. Ano iyon? Ang truck na minamaneho ni Ma'am Maya kanina. Nawawala. Natigilan si Maya. Nawawala. Paanong nangyari? Nang bumalik ang team sa lugar ng engkwentro, wala na ang truck. Walang bakas ng gulong na lumabas sa kalsada. Mukhang may kumuha at napaka-propesyonal. Hinampas ni Major Reyes ang mesa. Ibig sabihin, naunahan tayo ni Montemayor. Naramdaman ni Maya ang paggapang ng kaba sa kanyang likod. Kung kinuha ni Montemayor ang truck, ibig sabihin alam niya ang pagpapanggap ni Maya. Ibig sabihin, alam niyang buhay pa si Maya.
At ibig sabihin, si Maya na ngayon ang pangunahing target. Kinagabihan, sa pansamantalang himpilan, mag-isang nakaupo si Maya habang pinapanood ang ulan. Binalikan niya ang mga pangyayari sa gubat. Nang ibulong ni Karel ang pangalan ni Montemayor, nakita niya ang totoong takot sa mga mata ng isang brutal na kriminal. Ang isang taong kayang takutin si Karel ay hindi ordinaryong tao, bulong niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Major Reyes na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Okay ka lang? May mas malaki pa po tayong problema kaysa sa mga holdaper, Major. Umupo si Major Reyes sa tabi niya. Anong ibig mong sabihin? Si Karel ay hindi tipo ng taong takot sa pulis. Pero takot siya kay Montemayor. Ibig sabihin, ang kapangyarihan at network ni Montemayor ay mas malaki kaysa sa inaakala natin. Tumango si Major Reyes ng mabigat. Tama ka. Kung ganoon, mahinang sabi ni Maya, kailangang itaas ang antas ng operasyong ito. Hindi na tayo maaaring kumilos bilang isang maliit na team. Nai-report ko na sa center. Magpapadala sila ng isang tactical unit dito. Tumingin si Maya. Kailan sila darating? Bukas ng umaga. Matagal siyang tinitigan ni Major Reyes. Samantala, may espesyal na gawain ako para sa'yo. Tinaas ni Maya ang kanyang kilay. Ano po iyon? Kinuha ni Major Reyes ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng kanyang jacket at ibinigay kay Maya. Ito ang listahan ng mga lokasyon ng operasyon ni Montemayor at 3 bodega na pinaghihinalaan naming pinagtataguan niya ng mga ilegal na gamit. Suriin mo bukas ng umaga kasama ka sa core team. Tinanggap ni Maya ang folder. Ngunit bago umalis si Major Reyes, sinabi niya ng mahina, Maya, sigurado ka bang handa ka nang bumalik sa field? Kagagaling mo lang sa bingit ng kamatayan. Tinaas ni Maya ang kanyang mukha. Major, hindi ako titigil dahil lang muntik na akong mamatay. Matagal siyang tinitigan ni Major Reyes at sa huli ay bahagya itong ngumiti. Kaya kaisa sa pinakamagagaling naming intel. Bago maghating gabi, halos tahimik na ang himpilan. Naglakad si Maya patungo sa kanyang maliit na kwarto para magpahinga. Ngunit nang buksan niya ang pinto, may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang maliit na papel ang nakapatong sa kanyang mesa. Walang sinuman ang dapat pumasok sa kanyang kwarto maliban sa kanya. Maingat niyang kinuha ang papel. Iilang salita lang ang nakasulat, buhay ka pa, pero hindi na magtatagal. CFD. Pakiramdam ni Maya ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Paano nakapasok ang sinuman sa himpilan ng pulisya? Paano niya nalaman ang kwarto niya? Paano niya inilagay ang papel na ito nang walang nakakakita? Ang tanging sagot ay may espiya si Montemayor sa loob ng kapulisan. Agad na pumunta si Maya sa kwarto ng commander. Major, may leak tayo. Agad na tumayo si Major Reyes. Anong ibig mong sabihin? Ibinigay ni Maya ang papel. Naging tensyonado ang mukha ni Major Reyes. Masama ito. Sobrang sama. Ibig sabihin, minamanmana ni Montemayor ang bawat galaw natin. Tumingin si Maya kay Major Reyes. Major, kung hindi tayo kikilos ng mabilis, baka huli na ang lahat bukas ng umaga. Siguradong ililipat ni Montemayor ang lahat ng gamit at maglalaho siya. Bumuntong hininga si Major Reyes. Tama ka, Maya. Kikilos tayo ngayong gabi. Hating gabi, ipinatawag ang buong team. 6 na intel, 8 miyembro ng ASD at 2 lokal na gabay. Nakatayo si Maya sa harap ng isang malaking mapa, ipinapaliwanag ang ruta ng koleksyon ng armas at ang pinaghihinalaang lokasyon ng pinagtataguan ni Montemayor. Madalas siyang lumabas-masok sa daanan ng ilog na ito, sabi niya sabay turo sa isang punto sa mapa. Dito may isang lumang gusali, dating posting pang logistic. Sigurado akong itinatago niya ang kanyang mga gamit sa isa sa mga bodega sa ilalim ng lupa. Tumango si Major Reyes. Ang target natin ay hulihin si Montemayor ng buhay. Ngunit sumabat ang isang miyembro ng ASA. Paano kung lumaban siya? Tumingin si Major Reyes ng malamig. Gawin ang naaayon sa protocol. Tiningnan ni Maya ang mga mukha nila, tensyonado, nakatuon, handang harapin ang panganib.
Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang gabing ito ay hindi lang basta ordinaryong operasyon. Ito ay isang laban kontra sa isang taong kinatatakutan maging ng mga kriminal mismo. Isang taong nagmamanman mula sa anino. Isang taong nagpadala na sa kanya ng mensahe ng kamatayan. Huminga ng malalim si Maya. Kung handa na kayo, mahina niyang sabi, tara na. Lahat ay tumango. Nang gabing iyon, isang maliit na konvoy ang gumalaw patungo sa ilog, patay ang mga ilaw, handa ang mga armas. Muling naging saksi ang gubat. Ang operasyon para hulihin ang Big Boss ay nagsimula na, at para kay Maya, ito na marahil ang magiging pinakamapanganib na misyon sa kanyang buhay. Isang tahimik na umaga pagkatapos ng isang gabing puno ng tensyon. Kasisikat pa lang ng araw mula sa likod ng mga lunti ang burol ng Mindanao. Nakabitin pa ang hamog sa mga dahon ng ang truck ni Maya na nasira noong gabi ay sa wakas ay matagumpay na nahila patungo sa outpost. Sa bakuran ng outpost, ang mga residente na nakarinig ng mga putok noong gabi ay nagsimulang magdatingan, gustong malaman kung ano talaga ang nangyari. Si Maya, na nasa ilalim pa rin ng kanyang undercover na pagkatao, ay nagamot na. Bagaman may manipis na benda sa kanyang ulo at mga gasgas sa braso, nanatili siyang matatag. Nilapitan siya ni Major Reyes habang may dalang isang baso ng mainit na tsaa. Maya, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ang susunod na plano kapag bumuti na ang kondisyon mo. Bahagyang umiti si Maya. Sir, hindi ako nandito para magpahinga. Kailangan nating tapusin ito. Masyado ng maraming residente ang nabibiktima. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng dedikasyon na bihirang makita sa isang ahente na nagtatrabaho sa anino. Sa kabilang silid, 4 na miyembro ng grupo ni Karel ang iniinteroga. Lahat sila ay gulat pa rin, hindi makapaniwalang ang babaeng kanilang hinold up ay isang intel. Propesyonal ang interogasyon, walang ginamit na dahas. Alam nilang mas mahalaga ang impormasyon kaysa sa paghihiganti. Ang pinakabata sa kanila, mga 19 na taong gulang, ay nagsalita na rin sa wakas. Utos lang po sa amin. May mas malaki pa po sa amin, sir. Bahagi lang po ang sa amin sa pang-hold up. Ang nag-aayos po ng lahat ay si Jonas. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Major Reyes at Maya. Jonas, isang field coordinator na pinaghihinalaang nag-organisa ng serye ng mga pang-hold up sa mga ruta ng minahan at supply. Matagal na siyang nasa listahan ng mga wanted. Bumuntong hininga si Maya. Kaya pala may malaking utak sa likod nito. Para sa kanila, ang impormasyong iyon ay isang mahalagang susi. Nang hapong iyon, isang pinagsanib na puwersa ng AFI at intelligence ang kumilos patungo sa isang baryo sa gilid ng gubat kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Jonas. Nagsimulang dumilim ang langit at napuno ng tunog ng mga kuliglig ang hangin habang tinatahak ng team ang isang madulas na daang lupa. Si Maya ay nasa likurang hanay. Kahit na pinagsabihan siyang manatili sa outpost. Ako po ang unang nabiktima ng taong yan, sir. Kailangan kong nandoon kapag nahuli siya. Sa wakas ay nakarating ang team sa isang simpleng kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng isang taniman ng sago. Ang ilaw ng gasera ay kumikislap mula sa loob. Nang katukin ang pinto, isang lalaking nasa edad 40 ang lumabas na may gulat na mukha. Jonas, ibaba mo ang armas mo kung ayaw mong masaktan. Itinutok ni Jonas ang kanyang itak, ngunit nang makita ang 12 ng pulis na nakapaligid, binitiwan niya ito at itinaas ang kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang minuto, ang utak ng network ng mga hold-upper ay nahuli ng walang putukan. Tumayo si Maya sa kanyang harapan. Maraming residente ang nabiktima dahil sa'yo, kasama na ako. Tama na ang paghahasik mo ng lagim sa mga taga Mindanao. Yumuko si Jonas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na huli na. Sa mga sumunod na araw, ang ruta ng supply na ilang linggong pinagharian ng mga hold-upper ay sa wakas ay naging ligtas muli. Nagsimula nang muling mag-operate ang mga truck ng supply, nagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga baryo na nagkulang. Sinalubong ng mga residente ang pagbabalik ng grupo ng mga pulis ng may kagalakan. Marami ang kumakamay kay Maya, nag-aalok pa ng pagkain bilang pasasalamat. Isang matandang babae ang nagsabi habang hawak ang kamay ni Maya, "Anak, nagdala ka ng liwanag. Naway ingatan ka ng Diyos."
Natigilan si Maya. Para sa isang intel na karaniwang nagtatrabaho sa anino, ang makatanggap ng direktang dasal mula sa komunidad ay isang malaking karangalan. Kahit na ang kanyang pagkakakilanlan bilang intel ay alam na ng mga kasama sa operasyon, para sa publiko, si Maya ay ipinakilala pa rin bilang isang matapang na trooper ng truck na lumaban sa mga holdupper. Ito ay para mapanatili ang lihim ng kanyang mga tungkulin. Sa pagtatapos ng operasyon, tumayo si Major Reyes at nagsalita, tapos na ang operasyon. Salamat sa pagsisikap ng lahat ng miyembro, lalo na kay Maya na nagpakita ng pambihirang katapangan. Nagpalakpakan ang lahat. Umiti lamang si Maya. Hindi sanay na maging sentro ng atensyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng marilag na kabundukan ng Mindanao. Marami pang ibang tungkulin ang naghihintay. Sa huling gabi bago bumalik si Maya sa Maynila, nagdaos ang mga residente ng isang maliit na salu-salo bilang pasasalamat sa pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang daan. Naghain sila ng kamote, karne at gulay na niluto ng sama-sama. Nakaupo si Maya kasama ang mga residente, kumakain habang bahagyang tumatawa sa mga biro ng mga bata sa baryo na nagtataka kung paano niya natalo ang mga holdupper. Isang matandang lalaki ang biglang nagsabi, talagang malakas kang babae na. Pero tandaan mo, ang lakas ay hindi lang sa kalamnan. Ang pusong malinis ay mas malakas. Dahan-dahang tumango si Maya. Sa Mindanao, isang lupaing magaspang ngunit puno ng init, natutunan niya ang isang mahalagang bagay. Ang pinakadakilang katapangan ay ang pagprotekta ng hindi umaasa na makilala. Nang lumipad ang maliit na eroplanong maghahatid sa kanya pauwi kinabukasan, tumingin si Maya sa ibaba. Ang mga gubat, ilog at maliliit na nayon ay tila isang pintura. Huminga siya ng malalim. Sana'y manatiling ligtas ang Mindanao. Sana'y makabalik ako kung kinakailangan. Tapos na ang operasyon. Nahuli ang mga